20 senador ang umatol na guilty kay Chief Justice Renato Corona. Kahapon po yan sa paglilitis. Higit pa yan sa kinakailangan tinatawag ng 2/3 ng boto ng impeachment court o katumbas ng 16 lang na mga senador para makonvict ang punong maestrado. Ang botong guilty ng karamihan sa mga senator-judge nakasentro sa hindi pagdedeklara ni Corona sa kanyang salin ng kanyang peso at mga dollar account. 3 naman ang bumoto para sa tinatawag na acquittal o absuelto kay Corona. Giit nila, hindi sapat ang basihan ng pagpapa-impeach sa pinakamataas na opisyal ng hudikatura. Pinakahuling bumoto si Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Juan Ponce Enrile. Guilty rin ang hatol niya kay Corona. Kamusta na ang Senado matapos ang makasaysayang boto na yan? Makakausap natin live ngayong gabi sa 24 oras ang Presidente ng Senado ng Republika ng Pilipinas, si Senador Juan Ponce Enrile. Magandang gabi po, Mr. Senate President. Magandang gabi sa iyo, Mike. Ano po ang sagot dun sa tanong na ano na ngayon ang Senado pagkatapos ng impeachment? Tapos na kahapon? Nagtatrabaho na kami ngayon tungkol sa mga panukalang batas na nakabinbin dito sa Senado. Ano po ang mga panukalang batas? Sandali lang po, Mr. Senate President. Hanggang kailan na lang ba itong kongresong ito, itong sesyon? Hanggang June 7, Mike, sapagkat magre-recess na kami sa June 7. Opo. Okay. Atong punto po sa pagdinig bilang isa sa mga hukom at bilang presiding officer ng impeachment trial, sa anong punto doon sa paglilitis, doon sa impeachment trial, na ika nga para sa inyo, umabot doon sa tinatawag sa weekend-less na tipping point, kung saan kung hindi nyo man lang alam o hindi man kayo kumbinsido at pakiramdam ninyo, talagang papuntang ang guilty ang magiging hatol doon sa linilitis, Mr. Senate President? Yan nagsimula noong ipinisinta ng depensa yung nangyari sa Basa Guidote Enterprises at kung saan ay ipinisinta rin nila yung resulta ng libel case na isinampa ni Mrs. Corona kontra dun sa kanyang tiyuhin na si Jose Basa at yung mga iba pa na mga kamag-anak niya at pagkatapos nakakuha ng isang desisyon na naglalagay na nagsasabi na sila ay may karapatan na tumanggap ng 500 piso na danyos kontra sa mga nakasakdal at pagkatapos yung sheriff ay in-execute yung judgment na yon in favor of Mrs. Corona doon sa shareholdings ni Mr. Jose Basa na doon sa Basa Guidote Corporation. Halos 90% yung kanyang control doon sa Basa Guidote Corporation ay ipinagbili lamang ng 28 piso, 1,000 piso, samantala ang asset ng korporasyon, cash asset, ay 34,700,000 pesos. Opo. At yun ay alam ni Mrs. Guidote, ni Mrs. Corona. Opo. Ngunit hindi siya umobject at ang masama pa doon ay ang kaisa-isa na bumili ng korporasyon ay yung kanyang anak na si Carla. Okay, Mr. Senate President, ganong kabigat naging yung timbang nung naging pagtestimonya naman ni Ombudsman Conchita Carpio Morales at yung mga iniharap niya mga nga, nadagdagan yon doon sa nangyari na sinubpina ng depensa si Conchita Carpio Morales na ombudsman at pinaupo nila na testigo nila at doon ay nagdeklara
ang ombudsman na meron siyang malaking halaga na dollar deposit. Ang kanilang calculation nun ay umaabot between 10 million to 12 million pesos dollars. Opo. Okay, so, ano po ang tugon ninyo, Mr. Senate President, dun sa mga nagsasabi na politika raw ang nasa likod ng pagboto ng mga senador? Ano man ang naging boto nila? Yung 20, yung 3, dyan sa katatapos lamang ng impeachment na yan, Mr. Senate Hindi President. ko alam kung anong batayan nila na politika ang nanatili na umudyok sa mga senador upang bumoto sa kanilang boto dyan sa impeachment case na yan sapagkat wala naman lumalapit sa amin. Sa akin, halimbawa, hindi naman ako linalapitan ng Malacanang. Ang katotohanan ay iba yung mga lumalapit sa amin na mga nagsasabi na sila raw ay kasapi sa isang grupo na sumusuporta kay Chief Justice Corona. Pero Meron pong lumapit sa inyo na grupo nagsasabing sinusuportahan nila si Chief Justice? meron po, pero hindi ko na dapat sabihin kung sino sila. Apo. Pero hindi po kami naniniwala sapagkat mga kon lang diyon, mga tao lang na hindi naman yung mga kinauukulan doon sa organisasyon na yon. Opo. O sige po, Mr. Senate President. May tanong po si Mel Tiangco. Senate President, magandang gabi po. Ako po si Mel Tiangco. Magandang gabi sa iyo, Mel. Sir, ano po reaction nyo dyan sa bali-balita na inaalam daw po ng depensa na baka sila maaaring magpetisyon pa sa Korte Suprema? Dadalhin sa Korte Suprema yung kaso na yung decision namin? Opo. Kung yun ang gustuhin ng depensa na dadalhin sa Korte Suprema, nasa kanila yun. Pero sa aming intindi ay ang sinasabi ng saligang batas, kami at walang iba ang may karapatan na duminig doon sa kaso ng impeachment kontra sa nakasakdal na kataas-taasang mahistrado ng Pilipinas at kami lamang ang dapat gumawa ng pasya at walang iba. At sa aming paningin, wala kami sa jurisdiction ng Korte Suprema sa trial and decision diyan sa impeachment case kontra kay Chief Justice Corona. Senate President, ano po sa tingin ninyo ang kabutihang idudulot nitong katatapos lamang na impeachment trial na ito sa sambayan ng Pilipino at sa ating mga kababayan? Ang unang-unang ipakikita niyan ay walang mataas, walang maliit na tao dito sa ating bayan kung ang pinag-uusapan natin ay batas. Pantay-pantay, patas-patas lamang ang mataas na tao at yung mababang mamamayan ng Pilipinas, lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyerno. Pangalawa, palagay ko itong nangyari na ito ay malaki ang diin at impact na sinasabi sa sistema ng paggugobyerno sa ating bansa. At sa ngayon, ang mga nanunungkulan sa gobyerno, magmula sa presidente hanggang sa pinakamababa ng mga empleyado ng gobyerno ay mag-iingat tungkol sa kanilang mga pagre-report ng kanilang ari-arian at mga utang at kayamanan sa sang-ayon sa utos ng saligang batas at ipinatutupad ng batas na ginawa ng Kongreso. Ano po, sir, ang pinaka-challenging point the trial for you? The most challenging for you, not only as presiding officer, but also as a lawyer and as a long-time government official. Ulitin mo nga, Mel, hindi ko nakuha yung umpisa. Opo.
dito po sa paglilitis na ito, Mr. Senate President, ano po ang pinakamalaking hamon, pinakamalaking challenge para sa inyo, hindi lamang bilang presiding officer, kundi maging bilang isang abogado at isang matagal ng taga-gobyerno? Alam mo, nung isinampay ang kaso na yan, ay talagang ang hamon sa amin ay pakita ninyo na dito sa bansa ninyo ay tunay na may katarungan at may batas na susundin ng lahat, maging maliit na Pilipino o maging pinakamakapangyarihan na mamamayang Pilipino. Totoo po ba na hindi pa man o matagal pa bago na desisyonan ang kasong ito, ay meron na kayong daladalang listahan ng mga botohan, na mangyayaring botohan, ika nga nila fearless forecast. Ano po? Totoo po ba yun? Alam mo, noong nag-umpisang paglilitis, inoobserbahan ko ang bawat salita, kilos, at body language ng aking mga kasamahan bilang presiding officer. At gumawa ako ng sarili kong analysis sa kanilang inclination. At yun nga yung ipinakita ko na listahan kanina, lalong-lalo na nung pinagbotohan namin yung issue na kung susundin namin o hindi yung temporary restraining order na ibinaba ng Korte Suprema. At doon na minarkahan ko yung inaakala ko na pro-conviction at yun naman mga inaakala ko na pro-acquittal at yung mga hindi pa na nababasa ang kanilang posibleng posisyon. Yun ang ginawa ko. 3 column yung ginawa ko. At noon, 10 yung nakita ko na posibleng boboto upang makonvict ang nakasakdal na Chief Justice. 3 naman yung medyo sigurado ako na mawawalang bisa yung kaso niya. At yung siyam, yun ang mga parang hindi ko mabasa pa ang kanilang posisyon. Pero sir, kahanga-hanga yung listahan nyo, talagang tumbok na tumbok. Ano po? Katunayan, napakarami po talagang humanga, sir, sa husay ninyo, sa pag-handle ng impeachment trial. Yun ay ginawa ko noong matapos yung pagpipresenta ng ebidensya ng prosecution. Kung ano Marso pa yata yun noon, bago sumapit ang Semana Santa. So maaga pa pala, meron na kayong parang nabuo na yung inyong forecast sa loob ng inyong kaisipan, Mr. President. Alam mo, bilang ako matagal na rin sa law practice at lalong-lalo na ako matagal din sa trial, sa husgado, siyempre nagkaroon ako ng karanasan dyan sa mga bagay niya. Makikita naman sa tendency ng mga questions, sa tendency ng mga argumento, ang posibilidad na inclination ng bawat isa sa amin. Mr. Senate President, my last question. Masasabi po ba ninyo na itong pinaka-kontrobersyal, pinakamahalagang ginampatan ninyo para sa sambayan ng Pilipino, ang pagiging presiding officer? Maliban dun sa nangyari noong 1986, EDSA Revolution.
ito marahil ang isa sa pinaka-importanteng ginampanan ko sa bilang opisyal o nagtatrabaho sa gobyerno sa loob ng aking panunungkulan magmula nung ako sumama sa public service. Kagalang-galang na Senate President Juan Ponce Enrile, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Salamat, Mel, at salamat, Mike.